for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang naluot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Yeah! Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Oh shit. Ngayon, review natin ang battle ni Fruz tsaka ni Pistolero. Parang matagal ko nang hindi nakikita bumattle si Pistolero, kanya panoorin natin siya. Champion niya ng isa buhay eh. Oo, di ba? Di ba? Tama. Champion siya eh. Sapatan natin. At nga pala, salamat sa lahat ng nag-aabang ng mga review ko. At ito, salamat sa iyo sa pagnood mo ngayon. So, yeah, alam nyo na. Alam nyo na kailangan nyo mag-subscribe kung di pa kayo nagsasubscribe. At yun, salamat sa lahat na nagpapaabot ng messages sa comment section. Yeah, na-appreciate ko yan mga pare. Yun lang, game na puta. Flip Top Gubat 14 nandito pa rin. IEC Convention Center Cebu. Huling laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga MCs na lumaban ngayong araw. Shoutout sa lahat ng MCs na bumiyahe pa ng napakalayo para sa event na to. At syempre, lahat ng mga kasama natin, mga bumiyahe din sa labas pa ng Cebu City para sa event na to. Sa lahat ng suportang tunay, live at online. Iba pa rin pag live. Flip Top magingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Yeah! Apex Gaming 88, Manila Play, silipin nyo yan. At syempre, lahat ng mga represent collab. At hindi ito mabubuo lahat. Wala dito mabubuo kung hindi sa tulong ng Rapolo, Yes, ni sir. John Leo, ni Tatex, ni Tata. Shoutout sa kanila palagi. Yes. Sa local staff din. Mga yawa. Pakyo kakahiram ko nga sa kaman. Shoutout sa Ken Lord. Syempre, High Ken Minds, Lord. Crown Manila, Flip Top Beer, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hype Beat. Shoutouts kay Boss Benji palagi at palagi. At sa kanan ko, Tondo represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Pistolero. Tara tumakas pansamantala mula sa isang linggong pagiging abala. Mahirap mabuhay, kailangan kumita, pero walang katumbas na bayad ang araw kapag libre ka. Still here, malaking shoutout sa Tondo Tribe, malaking shoutout sa Hush Music. Shoutout sa Tondo Tribe palagi at palagi. At sa kalawa naman, Binangon at Rizal represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Fruz. Standing on business, money over bitches. Smoke weed, seedless. I'm burning trees and bridges. I can circle, no Weed. snitches. Yeah. Privacy, no witness. Making big moves, big steps. Please don't get it twisted. Shoutout sa The Greenhouse, tsaka sa Dreadman ko, si Ras Dumakulem sa Facebook. Fruz, kailangan mo na lumipat dito banda, yo. Dito ang smoke weed talaga. Yeah. Shoutouts na palagi, The Greenhouse. Magkukoitos dapat, pero sinabi ni Fruz, mauna na lang daw siya. Pumayag naman si Pistolero. Pakinggan natin, unang banat, Gubat 14, Fruz. Yo! O eto, payak na pambungad. Simple scheme. Lecheng to talagang say no match. Pistol here. Pen game ko mas advance sa'yo ng million years. Di ko feel yung idiotic at incomplete na skill mong weak.
Kanyang estilo ay mang real talk and it's toxic, parang TikTok vids ng mga tripmon chicks. It's so weird, animoy krinos, breed lang si Bog Chick at Winston Lee. See, homie, even if I've been low-key, I'm a real OG, kaway kit only sa POV. Kilton Beach, tila Green Nogi, biglang inorgy nila Big Joey at D. Horsey. Tangina! Kamusta mga Bisaya? Miss ko kayo Nga pala, nakarinig na ba kayo ng tunay na multi? Yung tipong pag may humarang pas lang, dumayo ka rito upang hakbangan, umayos ka pistol, gumalang ka nga't wag umastang halang. Wala tira, ungas ka naman, at kanina umatas na lang pagkat di ka obra malamang. Sa aking tugmang palagbag, sure kang babagsak, lumalagapak, frus lang sa kalang, gubat 1 pa lang, nandito na ako. Gubat 14 na, tang inaanigma, ba't nandito pa ako? Buti na lang, plano ko talagang mag-unwind sabay mushrooms. Kaya pala sabi mo, heavyweight, kasi bibigay mo, man-child na may man-boobs. Lyrics at gimmick niya matindi nga yung lines, walang silbi lang yung style. Ngayon, payong kapatid, ngayon palang, please give it up your life. Cotton mouth. Give it up your life. Pistol here, baka here's Bonjing. Halata lamang siya'y hindi macho type. And I am not surprised if you are eating lots of rice. Champion, isa buhay, hindi mahilig sa ginisang gulay. Basta, ingina mo, bay, you are giving me Jimmy Santos vibes. What to expect sa aking next step? Simple lang, you'll die. Di na to rhyming clinic, ito'y academy. Pagkat infinite ang capacity ng criminal kong mind. Napaka-delikado ng mga nilikha kong rhymes na ang limit lang yung sky. Putang ina mo, pistolero, this is brought to you by Bruce, and I'm the reason why siya ay dili mag-survive. Kaya, Christian Carlo de Colin Cañares, makinig ka, ito'y informative. Pinanganak siya May 12, 1995. Year of the Pig. Kaya pala bantaba mong hayop ka? Kamusta ka naman ngayon? Alat ba? May pinagdadaanan ka? Wala pa? Pues huwag ka mag-alala pagkat sure na magkakaroon. Mga dadanasin mo sa parating na taon, malamang di mo matik. Tumal, lugmok, lumbay, lungkot, at iba pa tang inakayari ka na sa Year of the Snake. Kaliwat ka ng aberya sa iyong negosyo, pamilya, kare at karera. Madalas ka malilimas kaya masisirat ang iyong natitirang pasensya. Pagkat enemy mo yun, tanga. Siguradong madedepress ka min. Believe it or not, aware ka man o ignorant, ang astrology, magmamanifest pa rin. Gusto nyo sample? Eto, sakto. May kasama tayong Chinese men. Ngayong 2024, Year of the Dragon, tama? Ang enemy sa inya, Year of the Dog, tama? Sa next na linya, tsak mangingilabot ka. Kilala nyo ba si Pio Balbuena? Pinanganak yon June 6, 1994, Year of the Dog. Alam mo naman siguro kung ano inabot niya. Di kita tinatakot, ha? Sige lang, ikay pumalag. Yun nga, gusto ko, huwag ka matakot, eh. Para sa katangahan, ikay sumagad. Labo. Bigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points yung first round ni Fruz, no? Solid ang rhyming ni Fruz. Hindi ko sure kung parang mas pinagbuhusan niya ng oras yung rhyming niya dito kumpara dun sa battle ni Tipsy, pero
parang siksik na siksik lang talaga yung rhyming niya dito. So astig, kudos sa kanya, props. At solid na, wala, solid lang yung ganong klaseng, hindi effort, hindi mo bibigyan ng props dahil sa effort, pero yung ganong intention na talagang sinisiksik niya sa rhyming. So astig. Hindi na rin siya ganun ka-common ngayon, or hindi siya ganun ka-common lalo sa flip top. So pag nakakarinig ako ng siksik ka rhyming, asarap din, 'di ba? Kumbaga parang refreshing siya pakinggan. Hindi lang lagi na sa punchline naka-focus, kumbaga sa mismong art form, 'di ba? Yung art form mismo, yung rapping, yung rhyming, nandun yung ano niya. So nagustuhan ko yung rhyme scheme niya na nagtapos yun sa The Horsey, Richie the Horsey. So pinuntosan ko yun. Hindi sobrang lakas ng punch line nung pagtatapos nun, pero yun nga, sobrang solid yung mga rhyming. So yun yung mas natripan ko doon kaysa sa pinaka punchline niya, pero puntos yun. Pati yung pagkatas nun, yung papuntang Ahon 14 naman na puro rhyming din na tinatadtad niya, so puntos din sa akin yun, solid yun. Man-child na may man boobs, simple lang pero yung rhyming niya talaga yung nagdadala sa kanya. Kumbaga, yun yung ano niya. Lots of rice, ginisang gulay, Jimmy Santos vibe. Okay, yan, kagaya niya, magkakaano pa rin yun magkakatugma pa rin sila niyan Criminal Kong Mind, diba? Ayan Tapos Year of the Pig, kung paano niya ginamit, yun, effective yun. So 7 points first round ni Fruz. Spata natin ang first round ni Pistol. At yun nga, saludo lang sa rhyming ability ni Fruz. Yeah, solid. Una ba lahat, pahinga natin? Okay lang yan to, nag-multi na lang forever no? Ang daming sinasabi. Year of the Snake, tas yung mukha, monkey. Yung nalalaman pang, Year of the Dragon, Year of the Pig. Tangin, ang daming sinasabi ng bobo. Ganito yung mga itsura ng scammer sa Binondo. Gubat 1 pa lang daw, nandito na siya. Kanya bang niyayabang? Palakpakan naman natin yung longevity ni Tarzan. Ano, Bruce, pukiningin ako, talo ka na agad. Hindi daw siya natatakot sa akin, sabi ng putang inan to. Ulul, matapang ka lang kasi dalawa kayo. Nagtakip na mukha Tapos mukha ka pang John Leyong malaki. Nak ng puta, ox din. Kompleto na yung lineup. Bruce, Pros, Frozen. Ano, Bruce? Pag-spit pa ako? Everybody say sheesh! Yeah. Isang taon na din. Simula nung in-adjust ko yung orasan. Hayaan niyo muna ako magbalik tanaw sa puntong to. Pagtapos nun, tigagubat din yung nagbigay sa akin ng huling asunto ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kung tatanggap man ako ng bate, lahat ng sasabihin ko totoo. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang baho ng ulo mo? Tangina mo, quality battles pa lang, kinikengkoy ka na ng mga MC. Ginawa na yung katawa-tawa. Alam nyo kung ano yung nakakapagtaka? Imbis ma-conscious si tanga, pinaglaban niya pa talaga. Tangina tol, yung ganitong buho kasi di pinapaliguan para manatiling maganda. Putangina mo, di ka nahihiya, yung ulo mo amoy paa. Putangina to. Yung dreadlocks mo amoy dead rat. Peace pogi ang puta. Tangina ang labo. Tapos siya pa yung mahilig ma-personal. Mga sikretong tinatago. Palibasa, hindi ka na nahihiya sa sarili mong baho. Tangina, damay asawa, damay pamilya. Putangina mo ako nga Alam ko lakad ng nanay ng anak mo.
Pero hindi na para ibunyag ko dito yon, makuha ko lang yung boto. Sapat na sa akin na malaman nila na sa pekpek niya may tattoo siyang demonyo. Real talk! Ayaw nyo maniwala, search nyo sa TikTok. Naka-bathing suit, nandito yung sungay. Kalahating mukha lang yung makikita mo bandang taas. Ibig sabihin yung bibig nandun sa lugar kung saan yung ihi lumalabas. So pag nagsisex kayo, nakapikit ka lang, pinapakinggan yung ungol niyang malakas. Kasi pag tumitingin ka sa pekpek niya, para kang chinuchupa ni Satanas. Tanginang sex life yan, oh. Isipin mo, maroromansa ka lang, kakainin mo lang yung pussy, sir, tapos pag dilat mo, kalaplapan mo si Lucifer. Tangina, tol! Wala kayong kantutang payapa. Kada may mangyayari sa inyo, daig mo pa nagkasala. Inanakan mo pa talaga, di ka na naawa dun sa bata. Ibig sabihin, nung pinanganak siya, para siyang sinuka ng yawa. Oh, grabe naman si Pistol, nandadamay, ulol. Magpasalamat ka pa nga, wala akong inisplok. Kinengkoy ko lang yung moment niya. Di mo ko katulad na lahat na lang kinakalkal para lang may ma-accomplish ka. Buwat nung iwan siya nung Elvis, yung mga sulat ni Bruce, nagbago na yung timpla. Nung nawala yung E dun sa FE, ang resulta, toxic na. Kasi isipin nyo naman, Ultimo 700 na single sa music video ni Tyke, nire-reklamo ng gagong to. 700 na music video, sobrang cheap nung angulo. Tangina, nag-e-expect ka ng 4K na quality, tapos yun lang yung budget mo. Eh kahit sa 720p, kulang pa yung 700 mo, bulbo. Kinanginami Maril, to kang puta. Ganyan yung mga baon niya sa flip top. Kala mo hindi ko alam na nag-PM ka pa sa mga taong minsan kong nakabalikat? O sige, ispit mo isa-isa yung mga angulo mong nahagilap. Walang pinagkaiba yan sa music video mong punong-puno ng cheap shots. Kinangina. Ano? Wala namang bago sa ginagawa nito eh. Multi-personal Google Burst. Yan lang yung mga ambag mo sa amin. Tawag mo nga sa Mandela Effect, Mandela Effects. Ano yung plug-in? Tangina mo, binigay na sa'yo ni Google lahat. Ang trabaho mo na lang, banggitin ang tama. Tapos feeling mo, ang galing mo. Magre-reference ng mga random Google Facts para mukha kang matalino. Eh kahit banggitin mo pa yung Bugatti Chiron, mananatiling cheap ka, iho. I-reference mo man yung mga stalactites, di ka magiging gem dito. Tangina, multi ka ng multi-buy, pero yung numbers di nag-multiply. Ang daming ways para mag-suicide, pero ang napili mong kunin ay match up na you and I. Isa kang foolish guy. Kung iniisip mong ikay aking i-euthanize, siguradong dadamahin ni Bruce ang pag-neutralize at ipapako to sa cruise, tawag tong crucified. Pagkat aking nilagaray, walang kwentang style niya. Kada hugot pang atake parang deck lang ni Kaiba. Malakris to basic pero di mo madi-deny na kayo'y napa-I believe sa aking experiment time, ah. Di ba? Kasi di ba ganyan ginagawa mo? Pwesyaan mong ipaalala ko sa tao. Magkaiba ang malawak mag-isip sa malawak lang yung bukabularyo. Mapagtugma-tugma mo man yung linya, mananatiling madilim yung kwarto at walang iilaw na bumbilya kung hindi yun konektado. Di ba? Wala akong pakialam sa multi mo kahit gaano katagal mo yung pinaghirapan. Katapat mo, epektibo, di mo makakailayan. Sa oras na pakitaan, uuwi tong gumagapang dahil hindi ako pumunta dito para tumugma lang. Yo! Parang galit na galit si Pistol kay Fruz, ah. Parang may alam mo yun, siguro habang naghahanda siya, nararamdaman niyang hindi niya masyado trip si Fruz. Tangina, galit na galit eh. Pero solid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points sa first round ni Pistol. So,
Hindi ko napansin yung oras nila parehas, pero ayon doon, 7:11 sa kanya yon, kay Pistol yon. Scammer sa Binondo na rebat, ang galing. Di ba? Simple lang naman. Pang-rebat talaga, pero maganda, effective. Tarzan, di ba? Gubat, Tarzan, tas Frozen, galing, nagamit niya yon. Siguro nakahanda yung rebat na yon. Pero nagamit niya bilang rebat talaga na incorporate niya sa isang hirit ni Fruz. Di ba? Pero alam mo nakaabang na yon. Pero astig yung ano na yon, yung rebat na yon. Tas yung ulo, may paa, dreadlocks, dead rat. Wala, astig lang din. Trip ko yung mga ganong kaikling line na may mga rhyming na rin, di ba? Pero simpleng point, pero effective siya sa akin. Satanas at Lucifer yung paggamit din niya. Siyempre, alam naman natin na hindi rin totoo yun, malamang. Ewan ko. Pero ang kulit lang kung paano niya nalaro yung idea na yun. Tapos yung 700 sa 720p nga, hindi, alam mo yun, kumbaga kulang pa. Mandela effects, plug-in, ano yan, plug-in, ang kulit lang na ganun niya nakita yung, ano na yun, yung butas na yun. Tapos Fruzified, malakas yung line na yun. Parang, ewan ko. Maganda yun. Tapos yung bombilya, hindi kakailaw ang bombilya kung di konektado. Tapos hindi ako pumunta dito para lang tumugma. Parang ganun. So alam mo na ano siya. Kumbaga, on a mission, kumbaga, ganun. So nakuha ni Pistol, round 1. Round 2 pa talaga. Tangina, sa sinabi niya, nawala ako doon. Anong may demonyo? Putang ina mo, di ko asawa yon. Yo, tangina. Parang gago talaga tong timang. Mabaho daw yung buhok ko. Tangina mo yung hininga mo tsaka buhok ko magkasibaho lang. Yo, bukod sa wala kang choco na batok, sa comedy, di ka naman cringy. Kahit kuya siya ni Bimbi, bawat ginawa niyang linyat mga lyrics sapagkat tila napaka-witty. Pinaka-paborito ko nga yung pre-battle interview niya versus J Black. Para lang siyang Redford na may pagkabentot, kaya nga the best yun, bro. Lalo na doon sa post-battle interview. Pukin ang inang yan. Wala na. Hinagis ko na cellphone ko. Kala mo ata preskon mo. Tinasang standards, pati tingin sa sarili. Talagang hindot ka, yabang ang inuna, kaya sa uli siya'y nagsisi. Mukha tuloy tanga to. Sabi rin yun ng papa mo. Di ba, isa kang pilosopong timawa? Nagrebat ka sana, Papa, ako mukha lang tanga, ikaw, niloko mo si Mama. Kaya nagrebelde, mala Crisostomo Ibarra. Magulo kasi pamilya nila, ayaw niya ka-banding. Kung mapapansin nyo, di niya pinopost mama at papa niyang magkasama. Paano? May something. Wow! Nung piglet ka pa, malimit kang nakilalola mo, di ba? Well, it's a fucking sign na ikay unwanted child. It's a fucking sign na ikay unwanted child. Kaya siya nabuo kasi yung mama niya nangangailangan ng 100. Sakto, papa niya, sa wallet may 105. Kaya tablado,
sa pamilya ng kanyang father side kasi baka magalit yung another wife. Wow! Tumigas ang ulo pala'y Counter-Strike. Sumusuway sa utos, walang proper guide. Buti pa ako, lumaki sa maayos sa pamilya. Okay naman kahit lumaki sa bahay na maraming restrictions. Di man ako nagkaroon ng PlayStation, meron naman kaming Encyclopedia Britannica 11th edition. Doon palang panalo na ako eh. Lumaking feeling black sheep may nais patunayan na muhay sa kanyang paraan na gusto. Sa kanilang tahanan, dumistansya, kalayaang sa pilitang nakamit ay labis niya ng naabuso. Buti na lamang at sa pagrarap natuton, nakatanggap ng palakpak at parangal kaya bayad ang kada laro mo. Nag-artista pa si Gago, naging mailap lang lalo, bihirang makadayo, kaya ang kanyang inay madalas manlumo. Ba't napaka-cold mo? Baka naman isa lang malaking kalokohan at yung mama mo di pala talaga masarap magluto. Wow! Kaya pala parang wala ka ng balak na magpakasal. Nice! You're playing it safe. Because every step you take, every move you make, you're too afraid to repeat your parents' mistakes. Masakit ba? Pasensya ka na sa aking adrenaline. Masyado ka pala feminine. Personals / style marking / character assassination king and everything. Ano lasa of your own medicine? Ano lasa of your own medicine, ha? Ano, kaya pa ba? Mga dala kong info detalyado, ginamita ko pa ng stenograph. Kaya malabong may error yan, parang lesson plan. At higit sa lahat, meron pa. Alam niyo ba, ang kanila mga 5-0, ang kaso, ayaw niya nung ganung siste. Kaya nung tinanong ka lang yung teacher, ginusto mo maging rapper kasi kaso ayaw kanyang nakonsinte. Sa bandang uli, di ka pa rin pala nila nakumbinse. Kaya hanggang ngayon, di proud sa'yo papa mo. Ano, hindi? Maiya ka naman daw kasi, Christian Carlo. Si Christine Carla nga, nagpulis eh. Buti pa ako. Gusto ni Papa, maging pilot ako. Nagpagawa na nga ng helipad. Tapos nung sinabi kong, ayoko nga, putya, pinatapon ako sa Amerika. Tangin ang lamig dun eh. Kaya, kung ako sa'yo pistol, time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bigyan ko 9 points yung second round ni Fruz. Sobrang laugh trip, mga pinagsasabi. Sobrang laugh trip yung ideas. Ano lang, siguro hindi sobrang flawless yung performance. Medyo minsan may parang hesitation, siguro inaalala yung linya, siguro kulang sa practice. Kanya hindi ganun kalutong yung ibang punchlines, yung pagkaka-deliver, sayang. Tsaka wala, may mga marami rin siyang mga entertaining pakinggan, pero hindi ko para puntosan para sa battle. Pero astig din yung mga sinasabi. Kumbaga nilalatag lang din niya yung style niya, 'di ba? Yung siya. Ganoon. So basta entertaining pero hindi ko mapupuntosan lahat, kumbaga. Nagustuhan ko yung rebat niya na hindi ko asawa 'yon. Sobrang panalo. Tas kung paano niya ginamit na reference si Bimby. Effective yun. Tapos yung niloko mo si mama, parang kausap niya airpot niya, parang ganun yung mangyayari, kabattle, di ba? Effective yun para sa akin. Tapos paano may something yung papunta doon. Tapos yung unwanted child, another wife, kung paano niya, ang kulit lang ang kulit ng takbo nung ano niya, nung utak eh.
Tapos meron silang encyclopedia, doon pa lang panalo na siya. Tapos yung parang ang ano niya, nakakaloko. Hindi pala masarap magluto yung Ermat. Parang hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko, pero dahil siguro tungkol sa pagiging mataba ni Pistol, tas yun yung hindi pala masarap magluto, di ba? Yung contradiction nun dalawa na yun growing up, di ba? So sa tingin ko yun yung ibig sabihin ni Fruz doon, pero yun yung pagkakaintindi ko at natawa ko sa idea. So solid yun. Tsaka yung of your own medicine, kung paano lang niya ginamit, pinuntusan ko yun. Yun nga, solid yung rhyming niya, pero yung delivery niya, yung performance niya dito sa second round, hindi kasing perfecto, hindi kasing planchado no round 1. Kaya sayang, di ba? Pero kung sa point system ko lang ibabase, ano siya, mas maraming points yung round 2. So, spata natin round 2 ni Pistol. Tanginan to, may mga kinikwento kung anong nangyayari sa pamilya ko. Tangina, Prus, ang tanga nun. Ako magre-rebat din, hindi ko papa yun. Tangina mo, ayaw mo pa sa Amerikang pangit ka kasi malamig, pangit ka. Tangina mo dito, init-init, naka-jacket ka. Bobo din to, putang ina to eh. Pero alam nyo ba, siya si Prus. Real name niya, Patrick Moratilla. Lumaking walang magulang. Tiyahin na lang ang nagkalinga. Pero nakakalungkot na balita, biglang di ka na lang pinag-aral ng yung tita. Tinanong ka niya, anong pangarap mo? Sabi mo, gusto mo maging niga. Sa mga event, nakabalaklaba. Takip mo ka, matalang kita. Pero hindi ka pa rin mukhang niga, mukha kang hip-hop na ninja. Tangina ninja what? Di ba kaya nga nag-call center ka, hindi ba? Para yung mga pinractice mong accent, maibida. Nung first call niya sa trabaho, sinagot niya agad, dali-dali pa. Hi, thank you for calling. My name is Bruce. How can I help you? My nigga. Tingin na mo, niga-niga ka, Australia account nyo. Tangina mo, alam mo maangas. Mukha kang ignoranting pronti. Sobrang gangster mo, tawag mo sa TL mo, big homie. Snoop Dogg lang yung lifestyle. Puta ox yan, OG. Sapatos niya, doggy biscuits, kasi sobrang pony. Pimpin daw sa streets. One call away sa mga shorty. Snoop Dogg, tas nang buburaot ng iPhone kay Mami Oni. Ano yun? Tangina. Ano nangyari sa'yo, maniga? Kala ko ba ikaw Snoop Dogg ng Manila? Si Snoop Dogg gusto gin and juice, siya gusto niya tequila. Di ba? Lyrics ng Masarap na Mami, sinisigaw niya pa ng todo. Tinerno, pati outfit, yung pambuburaot, kumukombo. Kaya pala naka-all red, nagpapapansin dun sa toro. Mami Oni pa, putang ina mo. Laban niya kay Cripply, piniplex ultimate price tag ng damit niya galing Tate. $16.99 lang naman yung pre. Kung yabangan mo kami. Kada round inaayos pa, sobrang di mapakali. Pati etiketa, piniflex. Tag life daw kasi. Tangina nete, tas Versace daw brand niya. Nasaan Bruce? Sige, prove it. Tangina, nagpe-flex ka nang wala sa'yo. Ultimo brief mo nga, may punit. $1,000 outfit, wala nang ang karir tumbuset. Damit mo, may Medusa logo, tapos ikaw wala kang movement. Diba? Kasi suddenly, sa prime na mga sinasalihan mong grupo, tinanggal ka. What a fucking tragedy.
Mula Riot, Crazy Pam hanggang Blind Rhyme, na i-announce yun publicly. Tas sasabihin mo, aristocrat ka dito? Malabo mo yun mangyari, G. Wala kang ang mai-consider na royal family. Diba? Nawalan ng racket, tumandang punong-puno ng galit. Gamutin mo yan, frus nako. Ikaw ang number 1 hater ni Price Tag at ang iyong rason, frus ano? Dahil bro ka, habang siya kumikita sa pag-gangsta-gangsta, talagang yung inggit manunuot sa'yo. Ika nga nila, nakadepende yung pag-ayaw mo sa Price Tag sa laman ng bulsa mo. Diba? Disclaimer lang ha, di ako mayaman. Pero di din ako katulad mong bida-bida na nang mamaliit na mga baguang MC sa tuwing pakiramdam mo ahead ka na para lang maboost yung ego na nga hamak ng katayuan ng iba o anong pakiramdam na sa'yo ko ginagawa yung mga ginagawa mo sa kanila. Paalala ko lang ha, wala ka pang napapatunayan dito, Bruce. Huwag kang mapanita. Tangina ko manumbat ang putang ina, kala mo binuwat niya yung liga mag-isa. Eh kahit nga itong main event battle, hindi mo deserve. Sadyang wala na lang iba. Oo, binigyan kita ng pagkakataon, durugin ako. Pero di ko sinabing hahayaan lang kita. Galit na galit to si Pistol. Ano ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So sa kanya na kagad. First 2 rounds. Yeah. First 2 rounds nakuha ni Pistolio. Hindi ko papa yun. Rebat. Stig yun. Tapos yung naka-jacket. Init-init dito. Gusto mo maging ego eh. Tapos yung hip-hop na ninja. Tapos yung TL, big homie. Ang kulit lang eh. Yung buraot combo. Tapos papunta sa Toro. Tapos tag life daw kasi. Ang kulit. Kumbaga parang check niya si Fruz. Kumbaga eh. Medusa logo, movement. Kumbaga nakikita mo naman yung, kunwari yung line na yun. Ako para sa akin, maraming butas yun pero na, alam mo yan, puntos pa rin. Appreciate pa rin. Ang ano kasi dun, parang naisip ko, pwedeng kanya ka walang movement dahil sa Medusa. Dahil kay Medusa, di ba? Pero, kumbaga, props pa rin sa nakita niyang kung paano nyo nakita yun. Solid pa rin. Tas pwede mo rin pala laruin, no? Medusa. Sa laman ng bulsa mo, yung price tag na titim, parang ano ba yun? Basta ganun. Alam nyo na yun. Alam nyo na yung punto ko. Tsaka yung ano yung pakiramdam. Fuck. Madiin yun eh. Yung pinupunto ni Pistolero, pero hindi ko maalala kung paano nyo ginamit yung anong pakiramdam. Alam ko naaalala nyo yun. Ako hindi. Pero alam ko solid yun dahil nilista ko. Tapos yung di ko sinabing hahayaan lang kita. Yung ender niya, solid yun. 11 points for the kill. For the kill si Pistolero sa battle na to. Tsaka pinapakita niya sa lahat kung bakit siya champion. Yan. Tangina talaga nito. Ang bobo ngayon. Ano $16? Tangina mo $30 yon. Yo, sa battle rap, this is it. Ang yung pinakahihintay na pagtigil sign. But it's up to you if you wanna keep it tight. Basta I'm here with my winning rhymes. Minsan, even I have evil side. Minsan I am feeling kind. Magbasa ka ng Bible, tol. Sabi doon ni Apostle Paul, we must be actively killing pride. This field ay di saklaw ng civil rights and it seems like you're just a weeping child. Tangina mo!
drive. At pukin ang ina, bakit mo dinidis yung Donggalo? May nalalaman ka pang disclaimer? Eh halatang halata namang binabastos mo. Si kuya, huh? Now you're in real danger. At least si kuya, hitmaker, from rags to riches. Eh ikaw na cloud chaser, mga rap mo hitless. At saka ba't mo ba sila pinapakialaman? Focus on your achievements. Dahil may pera pag nakabaliktad ang watawat, pare mind your own business. Tsaka wala ka namang street cred. Sa streets, isa ka lang ragrat. Sa streets, isa ka lang ragrat. Sa streets, isa ka lang ragrat. Sige na, champion ka na. Sa isa buhay, sunugan, kumugan, and whatnot. Kaya ba tumira ka sa Donggalo? Kasi kala mo jackpot? Tanga-tanga, dalawa lang kahahantungan mo. Blood clot o mugshot. Yari ka namin, di mo ako gayahin. Ang tanging nais ko na lamang ay one love. Kaya homie, take it from me. Been there, done that. Inatay! Shit. Bigyan ko lang ng 1 point si Fruz doon. Hindi, kumbaga sloppy na yung performance niya nun sa third round. Hindi na naglaland na maayos yung mga ginugusto niyang palandingin. So, yeah, yung $30 yun na rebat, yun, pinuntusan ko yun. Yun lang ang pinuntusan ko sa round na yun. Guys, sabi ko kanina, entertaining. Pero yun, hindi ko na pinuntusan yung third round. Yun na yun, 1 point. Spatan natin, third round ni Pistol. Tangina mo, gusto mo one love? Tangina mo na nakaraan mo ng laban, pinapaliwanag mo pa yung gang at kung ano yung kahalagahan. Importante daw sumali ng gang kasi di nyo kakayanin kapag marami kayong kalaban. Okay nang ina mo, ilang taon na lang, 40 ka na, marami ka pa ding kalaban. Mukha ka kasing snatcher, kaya madalas ka mataong bayan. Okay nang inan to. Pansin nyo ba si Bruce pag nakakanti yung ego? Kundi siya magyayaya ng suntukan, bigla-bigla yan magbabanta, hindi ka na makakatungtong sa binangonan. Okay nang ina mo, logi tourism sa'yo. Di ba kasi kung kaaway mo ko, tol, pupunta ako sa binangonan dahil marami doon mga holy places, mga simbahan, mga shrine, mga lugar na banal. So ano gagawin mo, Bruce? Nambubugbog ka na mga kakatapos lang magdasal? Ganyan ka na ba katapang, pre? Maawa ka naman, par. Mga nakakaaway mo, tinatanggalan mo ng karapatang mamasyal. Kinainan to, mamamatay na sa gutom, gangsta for life pa din eh. Ang ina mo, tuwan-tuwa ka pa pag may riot sa inyo. Yung bote ng coke, sinisimot niya muna bago niya Kaya paano kami maniniwala na tunay kang gangsta na laging bit-bit kargada? Eh sa hirap mong hayop ka, di mo nga afford miski bala. Pumupulap daw sa hood ng kaaway kahit wala siyang kasama. Dumadrive-by pa kahit nga pan-drive-thru wala ka. Kaya, kasi high-value battle rapper / hustler. Sa street, yan daw yung hugis niya. Eh halos hindi ka na nga pinapansin ditong tolongges ka. High value tapos rektangyero yung kisamin yung poser ka. Practical ka din eh, no? Bahay na oven pa. Naging most wanted daw siya sa binangonan. Yan yung malimit niyang kwento. Gago, di ka mainit sa pulis. Mainit lang sa inyo. Ito ko magkwento ng mga gangster niya, kala mo si Big Smoke. Ang dami mong iniwasang kaaway, tapos papatay sa'yo, heat stroke. Tangina
lang to sa battle living the life. Wala kang maloloko sa amin, Bruce. Tigilan mo na yung fake flexing, ubarin mo na yung muscle suit. Imbis umasta kang pag-gangsta-gangsta, maghanap ka ng maayos na livelihood. Ang tagal mong di inisip yung future, tas sasabihin mo, life is good. Di ba? Alam niya, tangina niya, hindi ka pa rin gumagraduate sa mga ganyang galawan. Ikaw na lang yung naiwanan dun sa kanto, baka di mo pa namamalayan. Kung dati, Brad, Tol, kumpadre, naging kuya na ang kadikit ng iyong ngalan at pabata na ng pabata yung mga kasama mo sa tambayan. Alam mo bakit ka ganyan? Kasi kahit siya mapadpad, binabastos siya ng lumus-lubusan. Buong buhay mo, homeboy ka lang na inuutos-utusan. Bataan, batukan, kumbaga sa pila ikaw yung kaduluduluhan, kaya tumatanda kang nanlilimos ng respeto at ang tanging goal ay katakutan. Tangina, tinake for granted mo lang yung gang para sa personal mong kapakanan. Yung mga katulad mo ang dahilan kung bakit yung mga samahan humahantong sa karahasan. Ride or die daw siya para sa gang. Mananatiling palaban. Kung sa bagay, pag wala ka talagang pinapahalagahan, sobrang dali maging ganyan. Diba? Siya ang most consistent battle rapper mula sa Hip Hop Edge TV, tama? Pero para sa akin, di lang yun sa tugma o letra. Pati sa lifestyle, toxic mong agenda, hindi ka pa din kumakalma, repa. Napanood namin yung Fruitsman Show kung paano umikot-ikot sa eksena. Buong buhay mo, nakakulong ka lang sa iisang sistema. Di ba? Tangina, sa ganyang katinulak na mga nabuo mong galit at panibugho, kung di mo kayang lunukin, yung mapait na katotohanan, lunukin mo ng buo. Manalo o matalo, paangat ako. At yun ang totoo habang minamasdan kung paano lumiit yung mundo mo. Gubat 14! Pistol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points sa third round ni Pistol. So, all 3 rounds nakuha niya. Nagusto ko yung nambubugbog ng bagong dasal, parang gano'n na angle niya. Tas yung di mo afford maski bala. Tsaka yung kahit pang drive-thru wala ka, drive-by, kahit nga pang drive-thru wala ka. Bahay na, oven pa. Only in the Philippines, yo. Tas yung hindi mainit ang mga pulis sa inyo, mainit lang sa inyo. Parang gano'n. Tas heat stroke. Pagkatas ng sobrang personal na atake, no, yung nakakulong ka sa isang sistema, kung paano niya bin-breakdown kumbaga yung narrative niya kay Fruz. Tas yung paangat siya ng paangat, tas nakikita niya, nakatingin siya, nakikita niya kung paano lumiit yung mundo ni Fruz. So, yun. Solid na round, solid na performance. Pistolero versus Bruce, mag-ayos pang best. All 3 rounds para sa akin nakuha ni Pistolero. Pero solid ang rhyming ni Fruz. Sayang lang na parang alam mo na yung first round lang yung na-practice niya na solid. Yung round 2, alam mo na-practice niya na sapat, pero mas praktisado yung round 1. Diba? Tapos yung round 3, yun na yun. Ramdam mo na talagang kinakabahan niya. Inaalala niya yung mga nasulat niya, ganun. So, sayang. Pero, saludo pa rin at congrats sa parehas. Yes, pata natin judging nila. Para sa kanilang pareho. At mag-ihais pang beses para sa sarili nyo lahat sa buong event natin sa pagsama nyo dito. Yeah. Ang boto ng urado, 5-0, mag-ihay para kay Pistolero. Shoutout please. Yo, maraming salamat. Maraming shoutout pala sa Crown Manila, All is Well, Saint Clothing, Silence, Papa Carl's Clothing. At marami pang iba. Shoutout sa inyo. Hey! Ayun, binoto ko all 3 rounds. Si Pistol, mas nakapaganda siya, mas malinis yung performance.
Pero shoutouts kay Bruce. Napakahirap kasi talaga nga yung pag-construct ng multi. Lalo na pag nagkamali ka, pansin na pansin kasi dahil pantay na pantay yung bilang ng mga linya. So shoutouts kay Bruce, pero kay Pistol yung laban na yun. All 3 rounds. Yo, binoto ko si Pistolero. Maraming stumble si Cruz, kaya klaro naman all 3 rounds Pistolero. Binoto ko si Pistolero, all 3 rounds. Kita naman, maraming stutter si Cruz. Tsaka all 3 rounds Pistolero. Yo, lima kay Basta Tangaran. All 3 rounds para kay Pistolero. Daming stutter ni Cruz para sa ako. Salamat. Yeah. All 3 rounds pistol. Hindi natatapos ng maayos ni Cruz yung round 2 at 3. And effective si pistol. All 3 rounds. So, pistol. Yeah. Solid. At salamat lagi sa flip top, yo. Ari, Kev, salamat sa inyo. Kay Paul, kay Sed, kay Billy, kay Boss D, kay Meow, kay Amboy. Ano ba? Basta, alam nyo na kung sino kayo. Flip top, yo. Tsaka uprising, yo. Kamusta kayo mga pare? Ilustrado. Oh. Luwag na earphones. So, yeah. Parating na yung album ni Dicta. Isa ako sa nag-aabang. Balita ako kay Michael Ali tsaka Plasma lalabas din ngayong taon. So nakaabang din ako dyan. Ginoong Rodriguez, 44th Coming. Moki McFly, Currencies of Silence. Goryong Talas, Limahid. At Sayad siya. 4 na EP nilabas namin individually nitong January. So spatan nyo, Spotify, saan man. Ginoong Rodriguez LP, message nyo lang pricing sa Facebook, sa Instagram, alam nyo na yan. Yeah. At salamat sa lahat ng oras. Babatiin ko si JR. Lagi daw siya nanonood. Kamusta JR? Okay lang kami dito. Okay lang kami nanonood. Yeah, kamusta kayo dyan, yo? Si Mav din kanina nag-message na napanood daw niya yung huling in-upload ko. So salamat, Mav. Yeah. Joey tsaka Gino, salamat sa pagnood, pakikinig habang nasa biyahe, yo. Mag-ingat. Yun, ano pa ba? Magsi 60k na ang subscribers, so solid. Halain mo yun, no? Salamat sa Flip Top Universe, yo. Yeah. Abangan nyo lang, may mga plano kami na bagong format. May mga kailangan lang kami asikasuhin ngayon sa buhay, kanya di namin masimulan pa, pero sisimulan namin soon. Basta solid din. At yun lang. Kumabot ka dito, salamat sa'yo, yo. Kita-kits tayo sa susunod na review. Peace!